Si Kang Ha ang namuno sa paghahanap ng mga magnanakaw at itinuro ang direksyon patungo sa syudad, ngunit nag-alinlangan ang kanyang team sa posibilidad na naruroon ang mga magnanakaw. Gayunpaman, iginiit ni Kang Ha na hindi siya kailanman nagkakamali pagdating sa kanyang pangamoy. Maging ang mga sundalo na sumusunod sa kanila ay nagduda, ngunit hinikayat sila ng Vice Captain na magtiwala kay Kang Ha. Biglang pinatigil ni Kang Ha ang kanilang mga sasakyan at nang bumaba sila, inatake sila ng mga nakamaskarang kalalakihan. Ngunit mabilis na sumaklolo ang Vice Captain at napigilan ang pag-atake. Dahil dito, nakumbinsi siya na tama ang kanilang lokasyon, habang nasiyahan naman si Kang Ha dahil tama ang kanyang hinala at naghanda na para sa labanan. Sa gitna ng bakbakan, nagkaroon ng kalamangan ang koponan ni Kang Ha, habang inasikaso naman ni Kang Ha ang mga sniper. Na-impress ang pinuno ng hukbo sa kanilang mga kakayahan. Napag-alaman nila na ang mga umaatake ay mga miyembro ng The Shield Guild. Gayunpaman, nag-inject ang mga kalaban ng kung anong bagay sa kanilang mga sarili at nagkaroon ng dagdag na lakas para muling umatake. Pero madaling natalo sila ni Kang Ha. Naging alala si Kang Ha na baka nakialam siya ng hindi kinakailangan, ngunit tiniyak ng Vice Captain at ng koponan na mas mahina ang mga kalaban kumpara sa mga halimaw sa dungeon at sabik na silang mahuli ang mga magnanakaw. Samantala, inihayag ni Yui ang pakikipagtulungan sa isang YouTuber na nagngangalang Jinda at natapos ang kanyang stream, ngunit nabahala siya nang hindi sumasagot si Jinda sa kanyang mga tawag mula pa kahapon. Nagpasya siyang puntahan si Jinda. Ang mga miyembro ng Shield Guild na umatake sa koponan ni Kang ay nahuli, habang ini-inspeksyon ng Vice Captain ang mga drug ang ginamit ng mga kalaban. Sinabihan silang nahanap na ang truck ngunit ito ay wala ng laman. Inutusan ng Vice Captain ang commander na dalhin ang mga terorista sa headquarters habang nagpapatuloy ang kanilang paghahanap gamit ang paraan ni Kang Ha. Habang nagsisinay si Yubon sa 5-star dungeon, ngunit hindi siya nasisiyahan matapos makita ang lakas ni Kibong. Pinatay niya ang boss monster at pagkatapos, sinabi ng kanyang mga tauhan na hindi nila mock-contact ang kanilang mga miyembro sa Shiin, na nagdulot sa kanya ng pag-aalala at nagpasya si Yubon na puntahan ang mga ito. Sinabi ni Goju kay Kibong na tiyak niyang hindi susuko si Yerem nang walang laban at ipinagpalagay nilang ang mga nagnakaw ng bangkay ay bahagi rin ng Shield Guild. Nagtanong si Kibong kung bakit hindi pa inilabas ni Yerem ang bangkay sa ibang bansa at ipinaliwanag ni Goju na imposibleng mag-teleport sa pagitan ng mga bansa, lalo na't ang National Intelligence Service ay naniniwalang hindi kayang i-teleport ang bangkay ng Fire Dragon dahil sa taglay nitong mahikang katangian. Naisip ni Kibong ang posibleng layunin ng ninakaw na Dragon Corp at naalala ang mga humanoid monsters na kanilang hinarap. Tumawag si Kang Ha kay Kibong at iniulat na nahanap na nila ang mga magnanakaw, ngunit humiling si Kibong na makausap ang Vice Captain na nagsabing papunta na sila sa lokasyon sa Jianggi-dun. Nagpasya si Kibong na pumunta na rin doon. Tinanong ni Goju kung si Kang Ha ang tumawag at nang tinanong siya ni Kibong tungkol dito, binalaan siya ni Goju na huwag masyadong magtiwala kay Kang Ha. Pagkatapos ay iminungkahi niya na maghanap sila ng mga bakas ni Park Yerem sa lugar. Ngunit sila ay pinigilan ng isang reanimated monster corpse na nagtangkang umatake sa kanila ngunit mabilis itong sinira ni Kibong habang si Yerem ay nanunood. Ang makina sa tabi niya ay nagsimulang mag-eject ng kung ano, at di nagtagal, lumitaw ang mga dating opisyal ng The Shield Guild at binati siya, sinasabing na isagawa na nila ang kanyang mga utos. Pinapasalamatan sila ni Park Yerem, kinikilala na ang kanilang tagumpay ay dahil sa kanilang sipag, ngunit pinaalala sa kanila na alam niyang iniwan nila ang kanyang kapatid at tumakas, na nagdulot ng takot sa mga opisyal. Ibinigay ni Park Yerem ang isang bagay sa mga dating opisyal ng Shield Guild at inutusan silang i-inject ito, na nangangakong ito ang magdadala sa kanila sa ibang level. Sa kabila ng kanilang pag-aalinlangan, kinuha nila ang mga item at nagsigawan habang sinisigurado ni Yerem na sila ang magiging pinakamalakas na ex-human sa ilalim ng pagpapala ng hype. Inihayag ni Yerem ang kanyang plano na gamitin ang bangkay ng Fire Dragon para makabuo ng isang hukbo at sirain ang bansa, pagkatapos ay linisin ang Korea upang maging mundo ng hype. Nasaksihan ni Terem ang pangyayari at nalito. Pagdating ni Yui sa destinasyon, patuloy siyang nag-aalala tungkol kay Jinda. Laking gulat niya nang makitang walang tao sa mga kalye at tindahan. Biglang may nahulog mula sa langit na parang nyebe at napansin niyang ang mga tao ay nagiging monsters.
Ang maliliit na particles na ito ay nag-trigger ng automatikong shield ni Yui, isang defensive magic na activated kapag may biglaang pag-atake mula sa kaaway. Napagtanto niya na ang mga particles na ito ang sanhi ng transformasyon ng mga tao sa monsters at inisip niyang hindi ito maaaring isang dungeon break dahil malalaman sana ito ng gobyerno. Nagpasya si Yui maghanap. Upang malaman ang ugat ng sitwasyon, habang tumatakbo si Yui, nakatagpo siya ng isang bata at sinundan ito. Samantala, si Kibong ay nagdala kay Gojue. Nang maglanding sila, naniwala silang mabilis nilang naabot ang destinasyon. Ang sistema ay nagbigay ng impormasyon kay Kibong tungkol sa isang magical abnormality at deception magic na kumalat sa buong lungsod, na nagpapatunay na naruroon si Park Hye-rim. Sinabi rin ng system kay Kibong na siya ay naging immune sa status condition. Napansin ni Gojue ang maliliit na particle at uminom siya ng immunity potion upang labanan ang magic attacks ng kaaway. Nakita nila ang mga tao sa lungsod na nagiging mga halimaw. Inutusan ni Kibong ang system na suriin sila. Sinabi ng system na sila ay nahawahan ng hindi matukoy na mahika at ang pagwasak sa pinagmulan nito ang maaaring pumihil sa kanilang transformasyon. Tinanong ni Gojue kung dapat ba nilang harapin ang mga halimaw. Ngunit sinabi ni Kibong na hindi nila aatakihin, dahil sila ay tao pa rin at kailangan nilang pumasok sa lungsod ng mabilis at iwasan ang mga laban. Habang sila ay nagpapatuloy, inutusan ni Kibong ang system na hanapin ang pinagmulan ng magic. Nagbigay ang system ng payo na umakyat sa mataas na lugar dahil masyadong malakas ang inhibition magic. Iniwan ni Kibong si Gojue at mabilis na umakyat sa isang mataas na gusali kung saan siya ay inatake ng mga humanoid monsters ngunit madali niyang natalo ang mga ito. Nang nasa tuktok na siya, humiling si Kibong sa system na hanapin ang pinagmulan ng magic at ang lokasyon ni Park Hye-rim. Samantala, naramdaman ni Hye-rim na nasa lugar na si Kibong. Pagkalipas ng ilang sandali, natagpuan ng system ang Mona Source na may isang pangunahing unit at 4 na auxiliary supply units. Nais ni Kibong na sirain ito agad, ngunit sinabi ng system na ang pangunahing device ay maaari lamang sirain kung lahat ng 4 na auxiliary supplies ay masisira ng sabay-sabay, kung hindi ay babalik lamang ito sa dati. Nagalit si Kibong sa narinig. Sinabi ng system na may mga tao na hindi apektado ng magic, kabilang sina Gojue, ang koponan ni Kang Ha, si Yui, at ang grupo ni Yubon. Bumalik si Kibong kay Gojue at sinabi sa kanya na nakahanap siya ng solusyon. Samantala, sinundan ni Yui ang isang bata sa isang gusali at nakatagpo ng iba pang mga survivor na sa una ay nag-alinlangan sa kanya, ngunit isa sa mga tao ay nakilala siya. Natuwa si Yui at tinanong ang mga tao kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ng ina ng bata na ang transformasyon ay biglang nangyari ilang araw na ang nakakaraan. Sinabi ng mga survivor kay Yui na nakakaramdam sila ng kakaiba kapag humahawak sa pulang pulbos. Nagpapatunay sa kanyang hinala na ito ang sanhi ng impeksyon. Napansin niya na ang pagsusuot ng mask ay nakakatulong sa mga survivor na manatiling ligtas. Tinanong nila kung may darating na rescue at siya ay nagpatunay ngunit alam niyang mahirap dahil sa cognitive impairment magic. Biglang dumating ang mga infected na tao at ginamit ni Yui ang magic upang magpahina sa kanila nang hindi nagdudulot ng malubhang pinsala. Itinuro niya sa mga survivor na tumakbo sa isa pang gusali, ngunit isang humanoid monster ang lumitaw at binalaan siya na huwag makialam sa gawain ng kanilang master. Naglunsad ng atake ang halimaw, ngunit naiwasan ito ni Yui gamit ang kanyang spell at nasugatan ang halimaw. Bilang ganti, inihagis ng halimaw ang isang sasakyan kay Yui, pero naiwasan niya ito at nagpasabog ng isa pang spell, na sa huli nagpabagsak sa halimaw. Pagkatapos, naramdaman ni Yui ang mga tao na papalapit mula sa likuran na lumabas na sina Yubon at ang kanyang grupo. Ipinahayag niya sa kanila kung paano ang pulang pulbos ay nagiging mga halimaw ang mga tao. Biglang naramdaman ni Yubon ang ibang presensya at naghanda para sa laban, ngunit ito ay ang grupo ni Kang Ha. Nagtanong si Yubon kung bakit sila naroon at inihayag ng Vice Captain na si Shield Guildmaster Park Hye-rim ang responsable sa kasalukuyang estado ng lungsod. Nang malaman ito, nabahala si Yui at Yubon dahil naisip nilang hindi nila kayang labanan si Hye-rim. Nalaman ni Yubon na si Kibong ay nasa lugar mula sa Vice Captain at dumating si Kibong. Natuwa si Yui na makita si Gojue na buhay, habang si Yubon ay mukhang nahihiya.
Ipinaliwanag ni Kibong ang kanilang plano na talunin ang mga kaaway at iligtas ang mga mamamayan sa pamamagitan ng sabay-sabay na pagsira sa mga mana supply. Si Kang Ha at ang Vice Captain ay itinalaga sa Sector 1, si Goju sa Sector 2, si Yuban sa Sector 3, at si Yui sa ika-4 na sektor. Nagbigay ng warning ang system kay Kim Kibong na kailangan nilang sirain ang mana supply sa loob ng kalahating minuto, kung hindi ay magre-regenerate ito. Nagtakda si Kibong ng mahigpit na deadline para sa grupo na sirain ang Magic Sword sa eksaktong 14:30. Binasbasa niya sila ng swerte habang sila ay nagkahiwa-hiwalay sa kanilang mga itinalagang lokasyon. Tinawag ni Goju si Yuban upang maging maingat ngunit hindi siya tumugon at nagpatuloy sa paglakad habang nagsimula ang operasyon. Ang koponan ni Kang Ha ay umusad at nakita ni Kang Ha ang device sa tuktok ng isang gusali at nagpa siya na maunang pumunta, ngunit siya ay nasagupan ng isang opisyal ng Shield Guild na umatake sa kanya, dahilan upang siya ay mahulog sa lupa. Lumapit siya at nakilala siya ng Vice Captain bilang miyembro ng The Shield Guild. Tumayo si Kang habang si Terry ay dumating upang ipakita ang kanyang katapatan sa kanilang leader sa pamamagitan ng pagpatay sa kanila, ngunit tinawanan ni Kang Ha si Terry dahil sa masamang hininga nito, na nagpagalit kay Terry at nagudyok sa kanya na umatake. Habang si Kang Ha ay sumugod na din patungo sa kanya, nakaharap naman ng grupo ni Yuban ang isa pang opisyal ng The Shield Guild na si Kang Minsok, na gustong subukan ang bilis ni Yuban. Lumitaw si Minsok sa likuran ni Yuban, ngunit gayon din ang ginawa ni Yuban at sila ay nagpalitan ng ilang ulit na atake. Nagtaka si Yuban kung laging ganoon kabila si Minsok, habang pinuri naman siya ni Minsok sa kanyang bilis, sinabing mas mabilis siya kaysa dati. Sumagot si Yuban na may bundok siyang gustong malampasan, ngunit tiniyak ni Minsok na hindi ito mangyayari dahil mamamatay siya sa araw na iyon sa ibang lugar. Samantala, nakatagpo ni Kibong ang mga halimaw na humaharang sa kanyang daan at sinimulang wasakin ang mga ito. Bigla niyang nakasalubong si Park Terem at tinanong kung balak ba nitong harangin siya kahit wala ang puting dragon na espada. Inamin ni Terem na wala siyang tsansa na manalo at inilabas ang droga, ngunit nagbago siya ng isip at winasak ito. Ipinaliwanag ni Terem na nandoon ang kanyang kapatid at hindi niya maaaring hayaan na makalampas si Kibong sa kabila ng sitwasyon. Sa ibang lugar, dumating si Yui malapit sa aparato at umiwas sa isang atake ng mahika, saka lumitaw si Shinmia mula sa The Shield Guild at nagbantang pagpira-piresuhin siya. Bilang tugon, ininsulto ni Yui si Shinmia sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya na matandang babae, na lalong ikinagalit ni Shinmia at nagudyok ng atake. Gayunpaman, nagawang harangin ni Yui ang atake gamit ang kanyang shield. Kasabay nito, hinarap naman ni Goju si Odak na nag-transform na sa pagiging halimaw. Tinawag ni Goju ang lahat ng malalapit na hayop at naghanda para sa labanan. Inumpisahan ni Terem ang pag-atake kay Kibong, ngunit madali itong naiwasan at naharang ni Kibong, na siya namang nagpataob kay Terem gamit ang isang sipa. Paulit-ulit na nangyari ito at nahirapan si Terem na makatayo. Tinanong siya ni Kibong kung bakit hindi siya piniling maging halimaw upang magkaroon ng mas malaking tsansa na manalo, ngunit sumagot si Terem na mayroong pa rin siyang pride. Ipinaalala ni Kibong na ang pride ay hindi magpo-protekta sa mga mahal sa buhay. Hinimiti si Terem matapos siyang apakan ni Kibong. Habang nag-uusap sina James at Yerem tungkol sa kaguluhan sa lungsod, ipinahayag ni Yerem ang kanyang pagkadismaya kay Kibong. Ngunit iminungkahi ni James na magpahinga muna at siguraduhin ang kanilang kaligtasan hanggat buo pa ang mga oiliary na supply ng mana. Gayunpaman, tila kumpiyansa si Yerem at sinabi na hindi si Kibong ang kanyang kalaban dahil siya ang nagbago, at si Kibong ang dapat mag-ingat, hindi siya. Kinuha ni Yerem ang kontrol sa mga tao sa ibaba upang akitin sila patungo kay Kibong para subukan kung sasaktan niya ang mga inosenteng sibilyan. Habang papalapit si Kibong sa gusali, napansin niya ang mga taong infected na nagtipon doon. Naglunsad ng atake si Yerem patungo kay Kibong, ngunit binalaan siya ng system na ang pag-iwas dito ay magreresulta sa pagkasangkot ng mga sibilyan sa pagsabog, kaya't inirekomenda ng system na harangin ang atake, na matagumpay na nagawa ni Kibong, na walang bisa ang atake ni Yerem. Gayunpaman, nagpatuloy ang atake at muntik ng tamaan si Yerem, na lalong ikinagalit niya. Tumalon siya pababa at bumagsak sa gitna ng mga sibilyan. Hinarap ni Yerem si Kibong at inakusahan siya ng kay-abangan dahil sa pagsisimula ng kaguluhan habang wala siya.
Pagkatapos ay nag-request si Kibong kay Yerem na huwag sumuko, ngunit tinawanan lang siya ni Yerem at binasura ang ideya. Naglabas siya ng mga pakpak at ipinahayag na ang pagharap sa kanya ay magdudulot ng pagkatalo ni Kibong. Pinakilos niya ang mga infected na tao upang umatake kay Kibong. Samantala, nalalamangan ni Terry si Kangha na gumanti naman ng ilang atake, ngunit hindi natinag si Terry. Hinawakan ni Terry si Kangha at itinapon ito sa lupa. Ang ibang mga miyembro ng team, na sugatan na, ay nababahala habang pinapanood nilang nahihirapan si Kangha sa labanan. Patuloy ang mga atake ni Terry kay Kangha, kaya't sumingit ang vice captain upang subukang ilihis si Terry at bigyan si Kangha ng pagkakataon. Sa kasamaang palad, tinamaan ni Terry ang vice captain at tumilapon ito sa pader. Papapatayin na sana ni Terry ang vice captain nang pigilan siya ni Kangha sa pamamagitan ng isang atake, kung saan sinabi ni Terry kay Kangha na hintayin ang kanyang oras para mamatay. Pagkatapos, nag-transform si Kangha at nagpahayag ng interes na malaman kung kasing tigas ng balat ni Terry ang atay nito. Habang sumasalakay ang mga infected na tao patungo kay Kibong, ginamit niya ang Dragon Fear skill na nagdulot ng pagtakas ng mga ito, habang si Yerem ay napaluhod sa takot. Ipinaalala ni Kibong kay Yerem na huwag sumuko bago siya muling lumipad sa ere at umatake gamit ang mahika, na madali namang naharang at naiwasan ni Kibong. Matapos gumamit ng isa pang spell si Yerem na muli ring naiwasan, tinanong siya ni Kibong kung may iba pa siyang alas. Dahil sa pang-aasar sa kanyang kakayahan, ginamit ni Yerem ang Death Laser skill, ngunit naiwasan na naman ni Kibong ang mga ito. Gayunpaman, tinamaan pa rin si Kibong ng atake, na ikinatuwa ni Yerem, ngunit lumabas si Kibong na hindi nasaktan matapos labanan ang abnormal status destruction, at agad siyang sumugod patungo kay Yerem. Muling naglunsad ng sunod-sunod na atake si Yerem, ngunit ang resistensya ni Kibong ay ginawa siyang hindi tinatablan ng mga ito. Nagkasagupaan ang kanilang mga atake at nag-transform ang braso ni Yerem sa isang braso ng halimaw, ngunit ito'y agad na winasak ni Kibong na nagdulot ng pagbagsak ni Yerem sa lupa. Hindi makapaniwala si Yerem na hindi nasaktan si Kibong ng kanyang Death Laser. Lumapit si Kibong kay Yerem, at naramdaman ni Yerem na tinitingnan siya nito na may awa, kaya't gumanti siya ng atake. Samantala, nakapinsala ng malubha si Kangha kay Terry. Sinaksak ni Kangha si Terry sa dibdib na nagdulot sa kanya ng pagkatumba. Habang nakaluhod, sinabi ni Kangha na parang tofu ang lambot ng laman ni Terry, na siya namang nagtaka kung sino si Kangha. Sagot ni Kangha, hindi na kailangang malaman ng isang insekto. Tinawag ni Terry si Kangha na isang mayabang na hayop at sinabing hindi magbabago ang sitwasyon kahit patayin siya. Sumagot si Kangha na wala ring pinagkaiba ang mga kasama ni Terry sa kanya, bago niya tinapos ang laban at pinatay si Terry. Si Yerem naman ay napapabagsak ni Kibong at tinatapon-tapon hanggang mahawakan siya nito sa leeg. Ipinaalala ni Kibong kay Yerem na dapat siya ay managot sa kanyang mga aksyon, anuman ang dahilan kung bakit niya ginawa ang mga ito. Naalala ni Kibong ang nangyari sa kanyang ina at sa mga sibilyan, at binalaan si Yerem na papatayin niya ito sa pinakamasakit na paraan. Habang tinatapon-tapon ni Kibong si Yerem, hindi makapaniwala si Yerem na ganito kadali siyang napabagsak. Hindi niya matanggap na ang dating kinatatakutang Park Yerem ay walang magawa sa harap ng lakas ni Kim Kibong. Inatake ni Kibong si Yerem, ngunit nagawa nitong makatakbo at tumungo sa device. Sinundan siya ni Kibong, ngunit huli na dahil nasimulan na ni Yerem ang pag-absorb sa mga bahagi ng Fire Dragon. Samantala, si Yubon ay nakikipaglaban kay Minsok at nahihirapan. Alam niyang hindi na siya tatagal. Kaya sa isang mapanganib na galaw, ibinaba niya ang kanyang depensa at hinamon si Minsok na umatake. Matapos tanggapin ang atake, gumanti si Yubon at tinaga ang leeg ni Minsok. Ipinaalala ni Yubon kay Minsok na kapag sinubukan mong kunin ang buhay ng iba, dapat handa ka ring isakripisyo ang sarili mong buhay. Pagkatapos ay tumungo si Yubon sa device. Si Yerem, na napuno ng kasiyahan sa nakuha niyang bagong lakas, ay nagpasalamat kay Kibong at ipinahayag na mas malakas na siya kaysa sa Fire Dragon at siya ang magdadala ng katapusan. Gayunpaman, nakatanggap si Kibong ng babala mula sa system na may lumitaw na Draconian, isang hindi kilalang halimaw na hindi matukoy ang lakas. Naghanda si Yerem ng isang makapangyarihang atake at inulit ang mga salita ni Kibong na huwag sumuko sa kanya.
Natawa si Kibong sa mga salita ni Yerem habang naghagis ito ng mga spell sa kanya, ngunit mabilis siyang sumugod at binura ang mga atake. Sa kanya inactivate ang First Dragon Slayer skill para pataasin ang damage laban sa Draconic monsters. Naglunsad si Kibong ng isang makapangyarihang atake kay Yerem na nagdulot ng pagsabog na nagpataob sa kanya sa ilang mga gusali. Pagkatapos, tinanong ni Kibong ang system upang hanapin si Yerem, ngunit nabigo itong matukoy ang signal ng Draconian at sa halip ay hinanap ang mga vitality signal. Ipinakita ng system na ang HP ni Yerem ay kasalukuyang nasa ibaba ng 1% at ipinakita ang kanyang lokasyon. Nagdesisyon si Kibong na tapusin na si Yerem at agad na nagtungo sa kanyang kinaroroonan. Pinaalala ng system kay Kibong ang oras at inirekomendang unahin ang pagsira sa mana source. Matapos talunin ang kanyang kalaban, nanghihina si Yui at tiningnan ang oras. Nagpumilit siyang tumayo at naghanda upang sirain ang device. Samantala, si Goju ay nasa masamang kalagayan rin, na may ilang patay at sugatang mga hayop sa paligid niya. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang mga kasamahan at ipinangakong aalalahanan ang kanilang mga sakripisyo. Nakatayo sa harap ng device, tinanong ni Kibong ang tungkol sa kalagayan ng iba, ngunit ipinaalam ng system na mahirap itong suriin dahil sa inhibition magic. Gayunpaman, nagtitiwala si Kibong sa kanyang mga kasama at naghintay para sa tamang oras bago sirain ang device. Sa katulad na paraan, nagtagumpay rin ang iba sa pagsira sa kani-kanilang mga device. Matapos makumplito ang misyon, bumalik si Kangha sa kanyang orihinal na anyo at tinanong siya ng Vice Captain tungkol sa kanilang misyon. Kinumpirma ni Kangha na natapos nila ang kanilang misyon, na nagbigay ng ginhawa sa Vice Captain bago ito nawalan ng malay. Matapos makumplito ang misyon, bumalik sa normal ang kalangitan. Samantala, nagbalik sa kanyang human form si Yerem. Dumating si James Lee, dala si Terem. Tinangka ni Yerem na magsalita kay James, ngunit pinutol siya nito at sinisi sa pagkabigo ng misyon. Binanggit niya na dinala pa niya ang nakababatang kapatid ni Yerem sa pag-asang magtatagumpay siya, ngunit lahat ng ito'y nauwi sa wala. Dagdag pa ni James na kaunti na lang ang natitirang oras at iminungkahing ipagpaliban na lang ang kanilang muling pagkikita sa kabilang buhay. Kinuha ni James ang bagay mula sa dibdib ni Yerem, na sinasabing magagamit ito ng mas mahusay. Pinilit ni Terem na bumangon, ngunit siya'y sobrang hina na. Tinanong ni Yerem si James tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ipinahayag ni James ang kanyang pagkadismaya at sinabing ang hype ay mas makapangyarihan kaysa sa naisip ni Yerem. Napuno ng kawalan ng pag-asa si Terem habang pinapanood si Yerem na naglaho at namatay. Hinugot ni James ang isang return stone, ngunit bago niya ito magamit, biglang lumitaw si Kibong sa likuran niya.